Sa kasalukuyan ay nagiging madugo ang nagaganap na digmaan ngayon sa pagitan ng bansang Ukraine at ng Russia. Ito ang pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Ang bansang Russia ay di hamak na mas malaki at mas malakas ang puwersa kung ikukumpara mo sa bansang Ukraine. Gayunpaman ay di naman sumusuko at nagpapasakop na lamang ng basta-basta ang mga Ukrainian. Dahil hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin silang lumalaban para ipagtanggol ang kanilang bansa. Makikita natin dito na tunay ngang matatapang na mandirigma ang mga taga-Ukraine. Biruin nyo na hindi lamang mga sundalong Ukrainian ang nakikipagdigmaan ngayon sa mga sundalong Ruso, kundi pati na rin ang mga sibilyan ng bansang ito. Kasama na dyan ang ilan sa mga magigiting na boksingero at mga world boxing champions na gaya nila Alexander Usyk, Vasily Lomachenko, ang magkapatid na Klitschko at ganoon na rin ang iba pang mga magigiting nilang mga boksingero. Kaya naman saludo talaga ako sa katapangan na pinapakita ng mga taga rito. Na gaya rin nating mga Pilipino ay nakahanda rin silang mamatay at lumaban para ipagtanggol ang kanilang bayan. Pero alam nyo ba na dati ay minsan na rin nagkasukatan ng tapang at lakas sa ibabaw ng lona ang isang boksingerong Pilipino laban sa isang matapang na Ukrainian na boksingero. Ito ay sa pagitan nila Nonito Donaire Jr. at ng boksingerong si Volodymyr Zodarenko. Nangyari ang bakbakan nila noong December 4, 2010 sa Honda Center Anaheim sa California sa Amerika. Ito yung time na kakakyat pa lamang nitong si Nonito Donaire sa bantamweight division matapos niyang manalasa sa mas mababang timbang. Sa pag-akyat na ito ni Donaire ay dito niya naman sinimulan ang pagharian ng bantamweight. At ang naging una niyang pagsubok dito ay ang boksingerong si Volodymyr Zodarenko, na isang dating Olympic bronze medalist at isang former world champion. Ang laban nila ay para sa bakanting WBC Continental Americas Bantamweight title. Talaga nga namang naging maaksyon at madugo ang bakbakan na yon, kung saan ay pinakita ng dalawa ang kanilang husay at tapang sa ibabaw ng lona. Isang malakas na left uppercut na sinundan naman ng isang overhand na kanan ang nagpabagsak sa matapang na Ukrainian. Watch the left hook now coming again. The leg goes underneath him. Look at that right leg. Look at that speed. And his punches have to be a little more quicker because the right hand, he's throwing it, but it ain't coming back with speed. You know, Nonito was not even going. Dahil na rin sa dami ng dugong lumalabas sa kanyang ilong na nagpapahirap sa kanya na makahinga ng maayos. Ang panalo na yun itong si Nonito Donaire ay ang siyang nagbigay daan para sa kanya upang muling makalaban sa isa na namang pandaigdigang kampyonato. Kalaban ang hari ng bantamweight noon na si Fernando Montiel ng bansang Mexico. At alam naman nating lahat kung ano ang naging resulta sa laban na yon. Nagaya ng laban niya dito kay Zodarenko ay maaga niya ring tinapos ang kalabang Mexicano. At magmula nun ay lalo pang mas nakilala sa buong mundo itong ating kababayan. Habang itong magiting ng Ukrainian naman at si Volodymyr Zodarenko ay tuluyan na nagretiro matapos ang laban na yon. Natalo man ito dito kay Nonito ay pinakita niya naman ang kanyang angking katapangan na sa kabila ng kanyang pagiging dihalo sa laban ay di niya naman ito inatrasan at nagawa pa nito makipagsabayan sa mas malakas na kalaban. Ito ay naglalarawan sa kung gaano katapang ang isang tulad niyang Ukrainian. Nagaya rin ng mga lahing Pilipino, sila rin ay palaban at handang mamatay para ipagtanggol ang sariling bayan. Again, ipagdasal na lang natin na sana ay matapos na ang kaguluhan na nangyayari ngayon doon sa bansang Ukraine. At nang sa ganon, ay wala nang masaktan na pagbuwis pa ng buhay nang dahil sa digmaang ito. Kung sana ay nagustuhan nyo ang video natin sa araw na to, mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.